Nag-leak sa social media ang napakasama de umano na plano ng Administrasyong Bongbong Marcos para manatili daw ang mga ito sa pwesto at gusto rin daw ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos na pilayan ang mga Duterte para wala itong balakid sa kanila at mukhang ito na nga ang nangyayari sa ngayon. Pakinggan ang buong storya. Alam nyo guys, this admin is fucked up. There's a leaked document published by the Manila Times today about Alianza's action plan for the next coming weeks before the election. Ayun, so ito na nga, ito na yung Oplan Horus. So ito yung desperate move nila Tambi at ni Manix Dalipe, who is the Executive Vice President of Lakas CMD. So ano nga ba talaga itong Oplan Horus na nag-leak? Pero sige, nandyan naman yung summary nila, yung kanilang mga accomplishment. But what strikes me the most is yung mga strategies nila, how to defend. Ito talaga nag-struck sa akin. Number 4, raising campaign funds, di ba? Ang nakalagay dito, Congressman Zaldico prepared an 8 billion budget to cover for the rallies and logistics as well as cash and propaganda fees. Oh my God, pera ng taong bayan yan. Saan kinuha itong budget nito ni Zaldico na nag-alat ng 8 billion? Alam niyo ba yung 8 billion, ilang tulay nang magagawa niyan? Pwede na rin yung gumawa ng isang linya ng MRT, ng train. Di ba magkano yung Mindanao Railway? Di ba? Tapos pwede na yan sa Davao Samal Island Bridge. Pwede na yung mga infrastructure development. Tapos ipapangbayad nyo lang sa mga propagandista, pang-propaganda nyo sa inyong eleksyon. Okay, itong sa second page, nandito yung mga detalye paano sila mag-attack. At siguro, some of them has been already accomplished. Like yung number 1, yung ICC arrest plan, nakadetalye. PNP, PEDA, Human Rights, Congress worked with Senator Trillanes. Talaga. For the ICC investigation to obtain arrest warrant for Duterte and successfully arrested and transferred him. Okay, arrested and transferred him. Ibig sabihin, nangyari na. O, diba? Number 2, domestic investigation. The House, DOJ, NBI, COA, AMLAC, interagency on the ongoing investigation of drug war and CF or confidential cases. Ito, attack to kay VP Inday. So, yan na. Nangyari na. Launched the impeachment. Okay, so na-impeach na si VP Inday. The House launched and passed the impeachment complaint against VP Sara in support of the soft budget. AKAP, AICS, tupad. Yun! Totoo nga the impeachment is politically driven and the impeachment is money driven. Ayan o, nakalagay talaga sa number 3. VP Sara's impeachment is driven by the soft budget, AICS, AKAP, tupad. Tapos ito pa, nakalagay, weaken the Duterte Alliance. Action plan against Kibuloy and his KOJC is completed. Therefore, squeeze Duterte's campaign funds. Number 5, counter disinformation. Kuno, sila naman fake news. Fight back Duterte and KOJC by information campaign on drug war, smuggling, and private military. O, diba? Ito naman mga susunod na gagawin nila in the next coming weeks before election. Yung mga tinatawag nilang strategies. Number 1, speed up impeachment on Senate using FLR. Anong ibig sabihin na FLR? For later release. Ano yung for later release? Ito na yung mga babayaran nila para pumoto ng impeachment or conviction ni VP Inday. Nakalagay, using FLR to win Senate votes through SP Cheese Escudero. So, gagamitin nila si Cheese para makuha yung mga boto ng mga senator na magko-convict kay VP Inday sa impeachment trial at for later release. Same thing that happened to the impeachment of Chief Justice Corona. Number 2, pull down booming ratings of PDUT's candidates due to Duterte's arrest. PNP, PDEA, Human Rights Congress to work with ICC investigation and arrest warrant of Bongo and Bato de la Rosa. O kasi mataas ang ratings ni Bongo at ni ni Bato sa surveys. Number 1 kasi Bongo eh. So makikipag-coordinate sila sa interagencies, ito mga DOJ, NBI, COA para i-aresto si Bongo at si Bato.
Di ba? Number 3, carry forward domestic investigation. House, DOJ, NBI, COA, AMLAC to investigate the drug war and confidential funds case. So wag na tayong ma-surprise pag ma-freeze ang assets ng mga Duterte through AMLAC. Ayan, nakipag-coordinate na sila. Number 4, disqualify key candidates. Oh, di ba? File drug and murder cases against Duterte, Pulong, Bongo, De La Rosa in local courts and disqualify them in COMELEC. O, di ba? So, nangyayari na ito kay Camille Villar, di ba? Kasi sumuporta siya kay VP Sara. So, anong nangyari? Lumabas yung mga issues about sa prime water, expose ni Kong Hoon, tapos sa rice tarifications, tapos yung ano-ano pang issues ni Camille Villar, disqualification, yung mga yung mga memo niya sa COMELEC na nagpakita ng show cause order, ayan na, nagsa-start na sila. Inaano na nila si Camille Villar, di ba? Fund the campaign of Carlo Nograles. So ito na, di ba? Para mawala yung Duterte foothold sa Davao, kaya popondohan nila yung campaign ni Carlo Nograles. Number 5, counter disinformation. Shut down the Duterte's fake accounts. Yung mga yung mga vloggers ni na pro Duterte, yan, nangyayari na yan. Yung kay Crisette, di ba? At kay na MJ, di ba? Tinake down yung mga accounts nila. Number 6, freeze Duterte's assets. So wag na tayong ma-surprise kasi nakipag-coordinate na sila sa AMLAC. So pinipilayan talaga nila mga Duterte. Mga kababayan, bago ako umalis ng The Hague, Netherlands, ay malinaw ang bilin ni Pangulong Rodrigo Duterte. Kailangan nating magkaisa. Sa darating na halalan, mahalaga ang pagkakaisa natin sa likod ng Duterte. Ang 10 kandidato buong puso nating sinusuportahan para sa Senado. Ito ang mga taong may tapang, malasakit at tunay na kakampi ng sambayanang Pilipino. Vote straight, Bato de la Rosa, Bongo, Jimmy Bondo, J.V. Hinlo, Raul Lambino, Philip Salvador, Rodante Marcoleta, Vic Rodriguez, Richard Mata, at Pastor Apollo Kibuloy. Block voting ang susi. Iisa ang boto. Iisa ang direksyon. Iisa ang layunin. Ipagpatuloy ang sinimulan ni Pangulong Duterte. Mga kababayan, huwag tayong magpahuli. Ipaglaban natin ang kinabukasan. Pumili, bumoto at manindigan para sa Duterte. Syukran.